Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas. Pag-uusapan po natin yung pagkakakuha ng mugshots dito kay Pastor Kibuloy after his arrest doon sa Kingdom of Jesus Christ. Napansin po natin kasi yung several mugshots published in different newspapers at pati na nga dito sa YouTube ay pixelated lahat yung mugshots. At yung kanya pong appearance sa publiko after the mugshots, no, prinisinta siya ng ating mga kapulisan, including DILG Secretary Benhar Abalos, ay halos hindi natin ma-identify kung sino doon sa prinisinta si Pastor Kibuloy, sapagkat siguro naman nakita nyo na ang itsura ng mga hinarap sa publiko during the press briefing ay halos wala kang makita sa pagmumuka ng akusado. Nakataklob ng face mask, may takip ang buong muka, naka-Ray-Ban. So halos wala kang makikita, kahit kilay nga niya hindi natin masilayan during the press briefing. At ito po ang ating tatalakayin sa episode na to, kung yun bang ginawa ng ating mga public officials ay naaayon sa umiiral na batas. Pero bago yan, no? Gusto ko ding i-congratulate yung ating Philippine National Police sa pangunguna ni Brigadier General Torre, si Benhar Abalos na DILG Secretary sa kanilang masigasig, no? Yung pagtsatsaga nila na bantayan doon, arestuhin si Kibuloy for almost 2 weeks. Nandoon sila, walang liguan, no? Yung mga police natin, at kino-congratulate natin sila dyan. Pero after the last stage of the process ng aresto, pagdating dito sa mugshots, pupunahin natin sila ngayon dito. Dahil dito, ang mamamayan, ang netizens ay nakakita ng medyo parang alanganin na aksyon na ginawa ng ating ilan sa mga public officials na involved dito sa stage ng pagkuha ng mugshots at pagpresenta sa publiko ng akusadong si Pastor Kibuloy. Alam nyo, yung mugshots, they are generally a standard procedure during the booking process after someone is arrested. Dinadala yan dun sa Camp Crame, pinagpi-fingerprint yan, pagkatapos sumusunod nga dyan yung mugshots. The mugshots are intended to create a public record of appearance of the accused. So magiging parte yan ng public records yung mugshots na kinuha sa isang akusado. Pero napansin natin, no, during the press conference or press briefing na isinagawa ng ating public officials involved in the arrest of Pastor Kibuloy ay yung mugshots ay pixelated. No? Halos lahat ng nilabas sa dyaryo at including those shown dito sa YouTube ay pixelated. Wala akong nakita dahil dyan ang ating mga netizens at mamamayan ay pinupuna tuloy ang pagsasagawa ng ganyang klaseng pagpapalabas, no, ng pixelated image of Pastor Kibuloy, yung mugshots na yan. And at the same time, during the press briefing, kung mapapansin ninyo, ay itong si Pastor Kibuloy ay balot na balot ang kanyang pagmumuka. No, halos wala kang makita kahit kapiraso ng kanyang skin. Kahit yung kilay niya, hindi mo masilayan. Dahil naka-face mask, nakatalokbong, may Ray-Ban, wala ka talagang makikita kahit katiting na balat ng kanyang katawan. So, ano pa ang naging silbi ng press briefing at iniharap ang isang taong akusado kung hindi naman ma-identify yan ng publiko. So, bagamat atin pong pinupuri, sinasaluduhan natin ang ating kapulisan, sa pamumuno ni DILG Secretary Benhar Abalos, tayo naman sa last stage of the process of the arrest ay pupunahin natin kung bakit naman pixelated lahat yung mugshots
at nakasaklob yung lahat ng tela sa pagmumukha niya, ay kulang na lang maglagay ng sako doon sa kanyang ulo. At para tuluyan na talagang wag mo pakita sa publiko yan. It defeat the purpose of the press briefing and the presentation of the accused to the public. Baliwala rin, di ba? So, kung mapapansin nyo, at nung mga nakaraang panahon, nung si dating Presidente Joseph Estrada ay iniharap sa publiko, inuna ng mugshots, hindi naman nagtakip ng mukha yan. Si Gloria Macapagal Arroyo, si Trillanes, no, si Jingoy Estrada, Bong Revilla, lahat yan, no, mugshots yan isinapubliko at wala yang itinago. Therefore, walang binayolate na existing rules and regulations. Ngayon, ang pansin ko dito, kasi pag pinixilit mo yung mugshots at tinakpan mo yung mukha niyan during the press briefing, no, at prinisinta mo yung akusado sa publiko, ay yan po ay paglabag sa karapatan ng bawat mamamayan sa malayang impormasyon. Yung freedom of information has been violated when the accused, after the mugshots, pinixilit mo yung picture niya and then tinakpan mo yung pagmumukha niya at walang nakita ang publiko kahit hibla ng kanyang balat during the press briefing. Kasi ang purpose of the mugshots, one of the purposes of the mugshots is to identify the accused and to give the victims, no, and the witnesses and the would-be witnesses the opportunity to identify the accused. At kung meron pang hindi lumalabas na testigo at kung meron pang mga hindi pa lumalabas na mga naging biktima ng akusado, sila ay pinagbibigyan ng pagkakataon na pumunta sa ating mga otoridad upang makapagsampa ng reklamo sa isang akusado na biniktima ang mga taong nakadiskubre ng kanyang identity during the press briefing at yung paglalabas ng kanyang mugshots na hindi pixelated. Kasi pag hindi mo ginawa yan, yung hindi dapat pixelated yung kanyang larawan, yung mugshots, abay yan ay isang malinaw na paglabag sa freedom of information. Ang bawat tao ay may karapatan na makita yung public records, makita kung sino yang hinuli, inaresto ng ating kapulisan. Kasi yung pagkuha ng mugshots, part na yan ng public records. No, if you will deny the public an access to public records, like for instance the mugshots of the accused, that would be in violation of the freedom of information. Pangalawa, isa pa, yung accountability, no, mo sa taong bayan to become transparent ay napupuna dito, nababiolate mo. Kasi dapat may transparency sa transactions after the arrest of the accused. Bakit mo tinatago yung mukha? Ganyan, no? Halos wala kang makita. You are depriving the other victims and the witnesses to identify the accused. Yun ang purpose nun eh. Tapos tinatakpan ninyo, tapos pinixilate ninyo yung mugshots. That is actually a violation of the freedom of information and transparency at yung accountability at binabawasan mo yung lakas ng sistema ng hustisya upang ipaalam sa taong bayan kung sino yung tao na hinaharap mo sa kanila. So, inahangaan natin yung kapulisan, no? Pero during the last stage of the process nga, medyo napuna natin, 100% na sana yung grade nabawasan po tuloy ng ilang puntos. Pero hindi pa naman huli ang lahat, no? Sapagkat may pagkakataon pa ang ating mga officials na ilabas yung original na mugshots na hindi pixelated. Itama natin yung ating pagkakamali. Sumunod tayo kung ano ang ipinaiiral ng batas.
at kung ano yung dapat nating gawin upang mabigyan ng pagkakataon ang mga naging biktima na hindi pa lumalabas at ang mga testigo na gustong tumestigo na hindi pa lumabas ng mga nakaraang proseso. So, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang yung lingkod, Attorney Rene Bueno.